Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 6, talata 30 hanggang 34. At inilalarawan sa ebanghelyong ito ang pagbabalik ng mga apostol mula sa kanilang misyon noong isinugo sila ni Jesus na dala-dalawa. At iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa. Ngunit napakaraming tao ang dumarating at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't bilang pag-aalala sa kanila, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan tayo ay makapagsasarilinan at upang makapagpahinga tayo kahit na kaunti. Kaya nga umalis sila, sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang ilang na lugar. Ngunit laking gulat nila sapagkat maraming tao ang nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga ito na galing sa napakaraming bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon. Naunahan pa nga nila sila Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't kahit napagod, kahit hindi nakakapagpahinga, nanatili si Jesus at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang salitang pagkahabag ay hindi lamang salitang nanggagaling sa damdamin. Sa salitang Hebreyo, ang salitang pagkahabag ay rahamim. Ang rahamim ay nanggaling sa salitang ugat na rehem. Ang rehem ay sinapupunan, kinaibuturan o kaibuturan ng kalooban ng isang tao. Sa Griego, ito ay isplangnisomai. At ganun din ang kahulugan. Meron ngang terminong ginagamit sa pag-aaral ng medisina na splancology. At ang pinag-aaralan dito ay yung mga pinakamalalim na kaibuturan ng tao. Ito yung tinatawag sa English na mga internal organs. Kaya nga ang pagkahabag sa salitang Biblia ay naglalarawan na ang taong nahahabag ay naaapektuhan ng napakalalim sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao, sa kanyang nakikita. Pwede nating sabihin bumabaligtad ang kanyang kaibuturan. Siya ay totoong naaapektuhan. Nararamdaman niya ang nararamdaman ng mga taong kinahahabagan. At bakit ba nahabag si Jesucristo? Sapagkat sabi sa ebanghelyong ito, para silang mga tupang walang pastol. At alam naman natin ang tupang walang pastol ay tupang ligaw. At ang tupang ligaw ay tupang lito. Hindi alam ang pupuntahan. Kaya nga kadalasan ay nalalagay sa panganib, nasusugatan, minsan pa nga ay namamatay. At alam ni Jesucristo ang kalagayan ng mga tao. Kaya nga nais niya silang turuan, nais bigyan ng liwanag sa kanilang buhay. At sa araw na ito, napakaraming tao ang ligaw sa paglalakbay sa buhay, nalilito. Hindi alam kung anong tinig ang papakinggan. Katulad ng mga tupang naliligaw, hindi nila alam kung anong tinig ang kanilang susundan. Kaya nga dahil sa pagkaligaw ng maraming tao ang sugatan. Maaring mga taong mukha namang maayos, mukha namang walang problema, mukhang malakas, pero sa loob ay hinang-hina na, sumusuko na, puno ng kalungkutan at lumuluha. Maraming tao ang pinipilit ngumiti, pinipilit ipakita na ang buhay ay maayos. Ngunit sa kalooban, mga taong naliligaw, nasa bingit na ng kamatayan.
Kaya nga ang ebanghelyong ito ay para sa ating lahat, sapagkat si Jesucristo ang tunay na nakakakilala at nakakaalam ng totoo nating kalagayan. Alam niya ang pagkaligaw ng bawat isa. Alam niya ang kaguluhan ng ating isip sa iba't ibang tinig na ating napapakinggan. Alam niya ang ating mga sugat na hanggang ngayon ay nagdurugo pa rin. At alam niya ang panganib ng kamatayan na maaari nating harapin. Maaring hindi ito pisikal na kamatayan, ngunit maaaring kamatayan ng kahulugan ng buhay, kamatayan ng ugnayan natin sa Diyos, o maaring kamatayan ng relasyon ng pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, nahahabag si Jesucristo, siya ay lubos na naaapektuhan. Kaya nga, kailangan niya tayong bigyan ng liwanag. Sabi sa ebanghelyong ito, binusog niya sila ng kanyang mga pagtuturo. At ang pagtuturo ni Jesus ay para ituro ang totoong landas ng buhay, ang totoong layunin kung bakit tayo narito sa daigdig. At si Jesucristo bilang isang mabuting pastol ay may kapangyarihang gamutin at paghilumin ang mga sugat na nagdurugo. Higit sa lahat, sinabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ang mabuting pastol ay kayang ialay ang kanyang buhay kahit pa nga siya ay mamatay para mailigtas ang kanyang minamahal na kawan sa kamatayan. Ito ang ating Panginoon at siya ay nagpapakilala sa atin ngayon. Kahit hindi siya magpahinga, kahit hindi siya kumain, kahit pa nga ibigay niya hanggang sa pinakahuling patak ng kanyang dugo, maligtas lamang tayo sa kasalanan at kamatayan at maibalik tayo sa kawan, sa ugnayan ng pananampalataya sa ating Diyos at relasyon ng pag-ibig sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.